Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Nasabi mo na ba ang katagang, kung alam ko lang, kung alam ko lang? Ibig sabihin, nasa huli ang pagsisisi. Maalala ko nung ako ay nag-exam ng pagkuha ng aking lisensya dito sa Amerika bilang isang ininyero, ay 2 araw na napakatinding exam. At doon sa exam ay tawag dito open exam. Ibig sabihin, pwede kang magdala ng mga libro, mga references. Kaya ako naman, ang dami kong dala libro. Marami akong nakita na katulad ko na ang daming dala din. Libo-libo kaming nag-exam. Pero may mga taong walang dala. Merong isang libro siguro, pero halos walang dala. At ang nakakatuwa pa, sila yung mga nauunang natatapos. Ako, tinapos kong yung buong oras ng exam. Nalaman ko, pagkatapos, na yung mga nauna pala, ay sila yung nag-aral, naghanda. At kung hindi, yung sila na yung 5 o 10 taon nang paulit-ulit ang exam kasi nababagsak sila at namaster na nila. Kaya nga, ang tema ng ating pag-usapan ngayon ay, nakahanda ba tayo? Saan? Sa Ebanghelyo ngayon sabi ng Diyos, hindi alam kung kailan dumarating ang magnanakaw. Hindi natin alam kung kailan darating ang Diyos para tayo ay para tignan kung ano yung nangyayari na ginawa natin sa mga pribilehiyong ibinigay niya sa atin, sa mga responsibilidad natin, sa mga biyaya na binigay niya sa atin. Tayo ba ay napagkatiwalaan? Inalagaan ba natin? Hindi ba natin sinayang yung mga pagkakataon na binigay ng Diyos sa atin? Dahil ang sabi niya, ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. So dito tinitignan ng Diyos yung una, yung tayo ba ay naghanda? Tayo ba ay napagkatiwalaan? Ginamit ba natin yung ating isipan para gamitin ang mga bagay na ito, mga pribilehyo na binigay sa atin para sa tama? Kung yung pananampalataya, yung naririnig natin na salita ng Diyos, na isa sa buhay ba natin? O parang wala lang? Parang wala lang. O tayo yung nagiging dahilan para ibahagi ito sa iba. Yung narinig natin, yung pagmamahal at naisa sa buhay natin. Yung mga responsibilidad natin sa ating pamilya, sa ating trabaho, nagagawa ba natin ito kahit walang nakakakita? Na galing sa puso natin dahil iniisip natin, ito ay galing sa Diyos at para sa Diyos. Alam niyo, isa sa mga naging inspirasyon ko lagi pag ako ay nasa akbang gagawa ng pagkakasala, ang isipin ko lang ay yung paano ko biniyayaan ng Diyos. Isipin mo lang pala na ang kabutihan ng Diyos sa iyo, paano ka binigyan ng Diyos ng mga biyaya, mawawala, makakalimutan mo yung gumawa ng masama dahil maiisip mo ang kabutihan ng Diyos. Kapatid, ito ang hamon at paalala ng Diyos sa atin ngayon, na nawa tayo ay mapagkatiwalaan sa mga pinagkatiwala niya sa atin. Kaya lagi tayong handa na anumang oras na dumating siya, pwede nating sabihin, Lord, sa Kanya, Lord, nagampanan ko, nagawa ko yung mga bagay na pinapagawa mo sa akin. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Niling ko lang po na ibahagi din natin sa iba. Dahil sa panahong ngayon ay mahirap magbahagi ng salita ng Diyos. Mas madali yung makamundo na sundan. Kaya nga, mag-like tayo, mag-subscribe at mag-iwan ng comments para tuloy-tuloy ang ating reflection. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay, God bless and God is good.